Setyembre ang pagsisimula ng Burr months at kapag ang mga buwan ay may berna, ibig sabihin malapit na ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ang pagdiriwang ng mga Katoliko at Kristiyano sa kapanganakan ni Hesukristo. Pilipinas na yata ang bansang may pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko na nagsisimula nga sa Setyembre hanggang sa pangalawang linggo ng Enero sa pagpapalit ng taon. Kapag sinabing pagdiriwang ng Pasko, kaliwat kanan din ang iba't ibang gimmick at ganap gaya ng munito-munita, caroling at syempre pa, Christmas party. At sa Christmas party, hindi lamang mga pagkain, parlor games, presentasyon at exchange gifts ang inaabangan, kundi ang paraffol ng kumpanya sa mga empleyado. Kadalasan kung hindi cash ang grand prize, ito ay maaaring sa anyo ng appliances, grocery o Noche Buena package, bagong gadget, hotel accommodation, flight tickets at marami pang iba. Kapag nabulot ang numero o pangalan, ikaw ang maswerteng mag-uuwi nito. Ngunit, paano kung ang raffle prize na makukuha mo sa Christmas party ay hindi ang mga nabanggit? Paano kung ang matatanggap mo at iuuwi ay kabaong at formalin na magagamit mo kung sakaling pumanaw ka na? Yan ang ipinaraffle sa naganap na Christmas party sa isang kumpanya noong 2022. Pero bago namin ikwento ang tungkol dito, mag-like at subscribe muna kayo sa aming channel para lagi kayong updated sa aming mga nakakamanghang salaysay ng mga napapanahon at kakaibang bagay at pangyayari. Sanay na sa pag-host ng iba't ibang event gaya ng Christmas party ang event host na si Tita Kay. Kaya naman noong 2022, kaliwat ka ng Christmas gatherings ang kanyang pinagkakaabalahan. Hindi raw nawawala ang paraffle na mapapasana all ka na lang talaga. Subalit, kakaiba raw ang naging raffle prize sa isang kumpanya sa Las Piñas City dahil sa halip daw na appliances, grocery o Noche Buena package, bagong gadget, hotel accommodation o flight tickets ang ipamigay sa mga dumalo, ito raw ay mga kabaong, mamahaling urn at formalin. Oh no! Yan ang isa sa mga ibinalita ng Frontline Tonight matapos umunong iparaffle sa isang Christmas party sa Las Piñas City ang mga kabaong o ataul. Ang naturang Christmas party ay para sa mga miyembro ng Philippine Mortuary Association o PMA. Ang PMA ay isang Premier League of Mortuary Owners and Professionals in the Philippines. Mapapanood sa viral TikTok video ni Tita Kay ang mga grand prize na kabaong na inilagay sa harapan habang isa-isang tinatawag ang mga pangalan ng mga maswerteng nabunot sa raffle. In fairness naman daw, nagpa-raffle din muna sila ng appliances, subalit pagdating sa major raffle prizes, nagulat daw mismo si Tita Kay nang ilabas na ang siyam na ataul. 20 marble urn at formaldehyde upang iparaffle. Noong raw hindi siya nakaimik dahil ngayon lamang siya nakakita ng mga ganoong klaseng raffle prizes. Huwag ismulin ha, dahil ang pinakamahal na kabaong na ipinamigay ay nasa ₱1,000,000 na ang presyo. Ang iba pa raw kabaong dito ay umaabot sa 44,000 pesos hanggang 2,000,000 pesos. At ang grand raffle nasa 3,000,000 piso lang naman. Sa tagal na raw ng pagtatrabaho bilang event host, ngayon lamang daw nakaranas si Tita Kay na magparaffle ng mga kabaong, urn at formalin sa isang Christmas party. Isa pala itong 3 araw na convention at nang matapos ang convention, dito na naganap ang Christmas party. Hindi naman akalain ni Tita Kay na may samahan pala o asosasyon ng mga nasa funeral industry. Bagamat aminadong takot siya sa kabaong bilang host,
hindi niya ipinakita ito upang ma-hype ang enerhiya ng mga dumalo sa party. Saad niya sa naging panayam sa kanya ng Philippine Entertainment Portal o PEP, "Actually po, takot po talaga ako sa kabaong pero dahil ako ang host at kailangan kong i-hype ang mga tao, detma! Pero sobrang sayang experience." Dagdag pa niya, narito umano ang mga reaksyon at komento ng netizens sa kanyang viral video. "Paano to dadalhin sa bahay? Pwede naman gawing peace offering sa kagalito kaaway para magkaroon ng katahimikan. Sa kultura nating mga Pilipino, hindi angkop ang ganyan, lalo't tingin natin sa kamatayan ay napakalungkot na pangyayari." Taga-funeral industry naman pala sila. Why not? Practicality-wise. Kwento pa ni Tita Kay, nagkaroon pa muna ng 3 araw na convention ang samahan bago naganap ang Christmas party. Nangyari itong 3 araw na event kabilang na ang Christmas gathering noong November 30 to December 2, 2022 sa Wood Lane Events Place sa Las Piñas City. Ikinwento pa ni Tita Kay ang nakakatawang karanasan niya nang ialok at tanggapin niya ang racket ng pag-host. Ang buong akalang araw niya, ang PMA, ay tumutukoy sa Philippine Military Academy o ang paaralang pinagsasanayan ng mga nais maging sundalo. Nang magkaroon na raw sila ng pulong at magsagawa ng oryentasyon, ang PMA daw pala ay Philippine Mortuary Association. Hindi rin makapaniwala ang host na may asosasyon pala ng mga nasa funeral industry. Noong unang araw ay appliances ang ipinamimigay sa minor prizes. Subalit nang dumating na sila sa major prizes, inilabas na nga ang mga kabaong, marble urn at formaldehyde. Ipinalabas daw ito ng organizers mula sa backstage at dinala sa harapan. Dito ay nagulat daw si Tita Kay nang ilabas na nga ang mga nabanggit na major prizes. Subalit nang tingnan daw niya ang mukha ng mga dumalong bisita, parang sanay na sila at wala na lamang ito sa kanila. Napansin din ni Tita Kay na halos lahat ng mga bisita ay pawang may edad na. Nang tawagin naman daw ni Tita Kay ang mga pangalan ng nabunot sa raffle, hindi nagdalawang isip ang mga ito na umakyat sa entablado at i-claim ang napanalunan. Aniya, practical naman daw kasi na magkaroon ng kabaong sa malapit na hinaharap. Lalo na't hindi biro ang presyo nito. Hindi lang malinaw kung pinauwi ba sa mga nanalo ang kanilang mga kabaong o ipinalagak na lang muna sa punerarya. Hindi na ito nailahad o naisalaysay pa ni Tita Kay. Sa Pilipinas kasi, tila pinakaiiwasan o kinatatakutang pag-usapan o paghandaan ang kamatayan ng isang tao. Hanggat maaari, hindi raw muna dapat paghandaan ng mga ganitong bagay. Pero sa naganap na Christmas party ng mga taga-funeral industry, masasabing pwede naman palang i-raffle ang mga ito at practical nga naman. Ayon naman sa pagtatampok ng Ang Pinaka-Informative Show ng GMA Network na umera sa GMA News TV na GTV na ngayon, ang top 10 na pinakapaboritong Christmas raffle item ay office supplies, concert ticket, gift basket, travel ticket, grocery shopping spree, gadget accessories, gift certificates, appliances, electronic devices at ang nangunguna naman ay cash o pera na lang. Kung inaakala mong ang raffle ay para lamang sa Christmas party at iba pang events, ang raffle ay pwede ring gawing panghikayat sa mga tao upang gawin o isagawa ang isang bagay. Noong 2021, sa kasagsagan ng pagdagsa ng mga bakuna kontra COVID-19, kanya-kanyang pakulo at gimmick ang local government units o LGUs para mahikayat ang kanilang mga nasasakupang residente na magpabakuna. Ayon po ito sa ulat ng PEP. Ang tawag dito ay Raffle Vaccination Drive.
Dahil sa mabagal na usad ng bilang ng mga nagpapabakuna kontra sa virus, naglunsad umano ng raffle sa iba't ibang lugar para mas tumaas ang turnout. Ang ilan kasi natatakot pang magpabakuna dahil sa mga naglabas ang ulat na posibleng may side effect sa katawan ang mga nabanggit na bakuna. O kaya naman, mas matrigger daw ang COVID-19 na posibleng agad na ikamatay. Ang iba ay naging mapili pa sa brand ng bakuna na ipapasok sa kanilang katawan. Sa mga relihiyoso, may mga nagsabi pang ang bakuna raw ay ang Antichrist na tatak na bilanggit sa Book of Revelations sa Biblia. Sa Las Piñas City pa rin, alam mo bang bahay at lupa ang posibleng mapanalunan ng mga residenteng magpapabakuna mula June 15 hanggang December 23, 2021 kapag sila ay nabulot sa raffle. Ito ay ayon kay Congresswoman Camille Villar sa panayam sa kanya ng teleradyo. Bukod dito, may 2 residente ang nanalo umano ng motorsiklo sa araw ng Grand Draw noong December 24. 10 nabakunahan rin ang nabigyan umano ng pangkabuhayan package na nagkakahalaga ng 5,000 pesos buwan-buwan simula July 15. Lahat ng mga residenteng nabakunahan ng first dose ay naging eligible sa nabanggit na raffle draw. Sa Barangay Sukat sa Muntinlupa City naman, pumili sila ng 20 mula sa mga nabakunahang residente ng mga mananalo ng 25 kilo ng bigas. Ang raffle draw ay isinagawa weekly. Bukod doon, namigay rin sila ng grocery package sa 515 residents na nauna nang magpabakuna noong Mayo 2021 sa ospital ng Muntinlupa. Kakaiba naman ang paraffle sa bayan naman ng San Luis, isang farming town sa lalawigan ng Pampanga. Dahil baka o cow na magagamit sa bukid ang ipinamigay kada buwan na tumagal mula July 2021 hanggang June 2022. Ano ang masasabi mo sa mga kwentong ito? Mahalaga sa amin ang saloobin ninyo kaya hihintayin namin ang inyong mga komento at reaksyon. Paalam at hanggang sa muling pagdiskubre sa mga interesanting kwentong matatagpuan sa Takip Silim True Mystery Stories.